So yung tri-pack method natin, ganito siya kaganda. Yan. Kapag ka ito, hinayaan mo na ganyan, matutuyuan na ho yan. Ayan. So 4 na ganito, nakakamasta. So ibig sabihin, puno po yan. 16 liters na timba, 4 na ganito sa isang sakong semento. Pero, take note, no? So kapag ka nag-mix kayo nito, make sure na tuyong-tuyo yung buhangin. Para siyang putik na namumuo. So ibig sabihin, ito yung pinakamagandang mixture niya. Good morning. So, may mga bisita tayo coming from USA, flag of USA. Kaya sila Tita Jack, bibili ng vlog. So, wakal project namin sila Tita Jack at si Tito. Ito yung pangalan na hindi talaga nagbabago. Talagang pogi na siya. Siyempre, Tito Pogi. Anong partisol? Pogi pa rin. Sige ba kita? Pupunta kami ng lamot sa iyo. Sila ng speaker. Mga follower natin dito sa Medal. Hey, sir. Pangalan. Yuli, sir. Okay, so sa ngayon mga kamusta, itong dry pack method natin na hinahalo na itong dalawang pogi nating mga tropa dito. Ayan, si Cesar Montano at si Jober. Basta si Jober. Yun lang yung screen name niya pero totoong pangalan niya yun. No? So yung dry pack method natin, ganito siya kaganda. Ayan. Kapag ka ito, hinayaan mo na ganyan, matutuyuan na ho yan. So using S1, kapag ka medyo makapal, nag-re-range siya ng mga 1 inch na kapal mga kamusta, huwag mo nang ibistay o kaya huwag mo nang salandrahin kaya nun. May salandra kasi tayo dito. So ginagamit lang namin na bistay dyan kapag ka manipis na mga kamusta ay nasa 1.5 na butas. So yun yung butas nung metal screen na ginagamit natin. So yung ginagawa nila ngayon ay talagang mix nila ng todo yan. Actually, hindi natin naabutan kung paano siya mix eh. So, ang ginagawa namin dyan, inuuna muna namin yung buhangin, nilalatag dyan. Tapos, susunod yung tubig, and then susunod yung semento natin.
So, yun yung proseso niyan. Hindi po namin inuuna yung semento sa buhangin, kundi nauuna yung tubig na ihalo dun sa may buhangin natin. Tapos, pagaluin mo yung semento tsaka tubig, tapos yung kanyang semento. So, yun po yung paraan natin para mas maging maganda ang kalalabasan ng dry pack method natin. So, ngayon, yung bilang ng buhangin sa isang sakong semento, mga kamusta? Jover, ilang sako? Ay, manong nga timba. Oh, pat ka na. Pag upat, ibig sabihin, 4. So, 4 na timba. Ayan, so 4 na ganito, mga kamusta? So, ibig sabihin, puno po yan. 16 liters na timba, 4 na ganito sa isang sakong semento. 4 na buhangin, mga kamusta, para malinaw 4 na buhangin na ganito. Tapos, pagdating naman sa tubig, Isang timba, boss. isang timba rin na tubig. So, yun po yung mixing niyan. Tapos, syempre, yung semento natin, isang sako lang, 40 kilograms. So, ibig sabihin, sa isang sakong semento, 4 na balde ng ating buhangin, tapos isang timbang tubig. Pero, take note, no? So, kapag ka nag-mix kayo nito, make sure na tuyong-tuyo yung buhangin. Kasi oras na nabasa ng ulan, kumbaga nabasa ng ulan, o kaya naman sabihin na natin na basa yung buhangin natin, ay magbe-base ka sa tubig na ilalagay mo. Kasi pagka sobrang tubig po yan, hindi rin maganda. Ayan, kagaya na ito, napakaganda yung tingnan, no? At the same time, pag hinawakan mo po ito, ayan, para siyang putik na namumuo. So, ibig sabihin, ito yung pinakamagandang mixture niya. Kasi oras na kapag ka ito ay ginanya mo, tapos kumbaga nagkalat ka agad, parang ganito, nagganyan siya. So, hindi ho maganda yung lakas nung dry pack na ginagamit natin. Okay? So, yun lamang po. Yun lang kadali. Ganun lang yung konsepto ni dry pack. Kagaya nito, naka-dry pack po tayo dito. So, mapag-ground floor, sa mga mas mataas na mga floors natin. Pero may isasuggest ko sa inyo, kapag kayo yung nagbi-build ng mga bahay, nagdi-DIY kayo, gusto nyo magpatayo ng bahay, make sure na lebeladong-lebelado na po ito. Bago po natin masabi o bago nating sabihin na magtatiles ka na soon. So, mas makakatipid ka kasi kapag levelado na kaagad yan. Kasi hindi mo na kailangan ng buhangin, hindi mo na kailangan ng semento, kundi tile adhesive na lamang po. So, yun yung pinaka-the best na paraan natin. Kasi, make sense naman. Bakit tayo gumagamit ng dry pack? Kasi usually hindi levelado yung floor. At the same time, yun na rin yung nagiging practice ng mga mason. Gawa nga nung minsan mas nagiging komportable sila sa mga unang ginagamit nilang method. So yun yung mga reason kung bakit marami pa rin gumagamit ng ganito. Sabi ko nga, hindi lang naman po isa yung paraan natin. Meron tayong dry pack method, wet pack method, purong semento o kaya purong tile adhesive. No? So yun lang mga kamusta, no? At yan yung alamin natin sa mga susunod na videos at sa page natin kung paano yung tamang mixture at paghalo ng dry pack method. Okay?